of maps. Again. So dito magkakaroon lang tayo ng mini game. Dito, i-identify nyo lang kung ano yung types of maps. Alam mo nila yung types of maps na tinatanong. Or kung ano yung pinakita sa picture, naiintindihan? Yes! So band na yung dalawa. So number 1, what do physical maps show? A. Landforms, B. Lakes, C. Bodies of water, D. Mountains, or E. Oceans, or F. All of the above. Yes, please. Yes. Letter F. Kindly read. Physical maps emphasize natural features such as mountains, lakes, rivers, lakes, and seafood. And explain. So, yun. So, what do physical maps show? Ito, kung papasin nyo dun sa mga maps natin. Siyempre, pinapakita doon yung mga bundok-bundok, mga rivers. Yan, sa physical map nga is pinapakita lang dito yung mga natural features kung saan matatagpuan yung kabundukan, yung oceans, or yung mga plains, rivers, and lakes. So, ang sagot doon is all of the above. Naintindihan? Yes! Second one, what type of map is this? A. Political map, B. Thematic map, or C. Climate map? Yes, Mr. David. Ay! Yes, David. Political. Political map. Tama ba? Ayan. Yes, political map. Can you read and explain? Political maps emphasize man-made or cultural features such as the boundaries and location of nations, states, provinces, countries, and cities. Sinasabi lang sa political map na pinapakita kung ano yung pagkakahati-hati ng mga provinces, mga cities, na kung saan ito din nakikita yung mga boundaries ng bawat states. Yes, thank you, Chairman. So, sa political map nga, ina-emphasize lang dito yung man-made or cultural features such as yung mga boundaries nga ng mga location, nation, states, provinces, counties, and cities. So, ito yung ginamit natin ng Geography 1 para makita natin yung boundaries ng mga location. Naintindihan? Political map? Yes! So, next. Which picture is called a general purpose map? So, sa tingin nyo, asan dyan ang general purpose map? Yes, Miss Roldan. B. And we read and explain. General purpose map. The typical classroom map is general purpose map that combines physical and political features. So, if you're gonna, if mag-focus tayo sa picture ng mapa, hindi lang, ang political map kasi nag-focus lang sa mismo names ng mga places. But yung general purpose map is combination of physical and political features wherein makikita natin sa mapa kung ano yung certain na lugar na nasa loob ng certain location and then yung mga physical features na meron doon sa lugar. Yes, thank you. So sabi na sa general purpose map is unlike siya ng political map na pinapakita lang yung boundaries ng isa't isa. Dito sa general purpose map is pinapakita yung combination of physical map and political map. So, naintindihan? Yes. So, next. What type of map is this? A. Thematic map, B. Community map, or C. Economic map? Yes, Miss Fanny? Thank you. Thematic map. So, thematic map? Tama. So, can you read? It is a map that shows only one or few kinds of information. Thematic maps are also classified into maps emphasizing natural features and maps emphasizing cultural features. So, yan. Sa thematic map, sabi nito, it is a map that shows only one or few kinds of information. So, sa halimbawa natin, ang dinidefine dito is person per places. So, sinabi dito, sa thematic map is, focus lang siya sa iisang information. Such as, halimbawa na lang, ang pinag-uusapan natin dito is person. So, pinapakita dito sa map na to is kung gaano karami yung person sa isang lugar. So, dito, pag light yellow,
sa mga lugar na yan is kakaunti lang yung tao. Sa darker, ano naman is maraming population dyan. Naintindihan? So, gumagamit siya ng colors to identify na kung saan makikita yung mga specific information. So, naintindihan ang thematic map? So, hindi lang siya nakafocus sa person, pati din siyang mga language, cultures, naintindihan? So, dito, thematic maps are also classified into maps emphasizing natural features and maps emphasizing cultural features. So, sa next is i-identify nyo naman kung ano yung natural features. Sinasabi. Yes, Ms. Laksiko? Which picture is called physical thematic map? It's letter A. Letter A and Y. Because as you can see on the legends, it has legend there, the graphic graphs, volcanic graphs, which is a physical picture of a certain place. So, the meaning of physical thematic maps is they show the distribution of rocks and minerals, landforms, weather, climate, vegetation, soils, or such geographic phenomena as magnetic declination. So, thank you, Ms. Laksiko. Sa physical map daw, di ba kanina sa thematic map is gumagamit tayo ng colors to identify saan makikita yung isang specific na pinag-uusapan natin. So, dito, based on our legends, ang granitic rocks daw is makikita sa lugar na to. Ang volcanic rocks naman is the green one. So, naintindihan ang paggamit ng thematic maps? Yes. Physical thematic maps. So, yan. Sa physical thematic maps is, ang pinag-uusapan dito is yung mga physical pictures. Naintindihan? Yes. So, next. Which picture is called cultural thematic map? Yes, Miss Anjali. Letter B and Y. Since ang thematic cultural maps is nag-aano lang din sa may legend na distribution of different population. So, yun sa cultural thematic map is mostly, ang pinag-uusapan natin dito is about sa culture such as mga population, language, religion, land use, transportation, or manufacturing. So, sabi dito, sa green areas, is ang language nila is English. Sa red area is Spanish yung language nila. Sa blue, Russian, dito sa violet is Arabic, and Mandarin Chinese, hindi na siya nakita sa picture. Naintindihan ang cultural thematic map? Yes. Sa cultural thematic map is, ang ina-emphasize dito yung about sa mga cultures ng tao. Naintindihan? Yes. So, what type of map is this sa tingin niyo? Miss Bro. Yes, Miss Denrose. See climate map. Climate map. Can you read? Climate map may also show rainfall, temperature, and air. So, sa climate map, based on our legend, sabi dito, sa type 1, tupra ng season, dry from November to April, but during the rest of the year. So, sa climate map, is pinapakita dito yung climate ng isang lugar within a year. So, dito daw sa blue one, is kadalasan sila nakakaranas ng dry from November to April and wet during the rest of the year. Sa type 2, dito sa green areas, so wala daw silang dry season with a very pronounced rainfall from November to April. So yan na ang example ng climate map. Naintindihan ang climate map? Yes. So next, what type of map is this? Yes, Miss Solix. Letter A, population. Population map. So yes, para lang din siyang din yung cultural thematic map kanina. So dito sa population map is pinapakita lang yung population no? Yung population kung gaano karami sa isang lugar. So dito, pag ganitong kulay daw is kakaunti lang hanggang sa parami na. Yung nasa 1,000 ang daw siya. Per number of people per kilometer of land area. So, sobrang dami ng tao dito sa area. So, naintindihan ang population map? Yes! Then, what is population map, Mr.
see in the PPT, it shows the destiny of relation research institute, which is yung nakikita po natin is doon po nalalaman kung ilan or kung ano ang population ng isang continent or isang lugar sa ating mundo. So, naintindihan naman yung population map? Yes. So, next. What type of map is this? Yes, Miss Angal? Economic Economic map. Economic map may show resources, crops, products, work, and services. So, sa economic map, ito yung mapa na ginagamit natin para makita natin kung saan malolocate yung mga resources na pwede natin pagkuhanan. Yung mga crops, products, and industries. So, dito sa Pilipinas, makikita natin yung mga dito sa part na to, sa part. Kasi sa part na yan is maraming focus. So, yan. Sa economic map, may kita natin yung distribution. Yes, yung distribution ng mga resources, crops, products na makikita natin sa isang lugar. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes. Okay, next. What type of map is this? From this side? Yes, Miss Rhonda? Yes, Mr. Diaz. Letter A po? Yes, letter A. Kindly read, Miss Rhonda. Vegetation map may show So, yes. Sa vegetation map nga, tama si Miss Rhonda. Sa vegetation map, pinapakita lang dito yung forest, kung saan malolocate, yung desert, yung oceans, and yung mga grasslands. So, sinabi natin sa kulay white daw is outside area na siya. And green one, forest, yung much darker na green is forest condition and mosaic. And yung brown, woodland daw siya. So, yan, nakikita natin dyan yung distribution ng mga forest, desert, grass, land, and oceans. Naintindihan? Yes. So next, what type of map is this? Yes, Mr. De Castro? Historical map. Historical map may show routes of exploration, events, territorial changes. Can you explain? Pinakagawa din yung mga nag-exploration yung mga nangyari. Yes, thank you. So, sa historical map is, dito pinapakita lang yung history. Yung kung saan ba naging, kung saan daan yung naging ruta ng mga expedition dati, yung exploration, yung mga events, territorial changes. So, ito yung mostly ginagamit natin ngayon sa, ano subject natin ngayon? World history, Asian study. Yes, so yan, mostly pinapakita dito yung mga naging ruta ng mga dati nating, yun, mga pananakot nila. Naintindihan ang historical map? Yes. So, what type of map is this? Wait. Yes, Miss Travel map. Bakit kaya travel map? Travel map shows roads and friendly. So, sa travel map, sige. Katulad ng ginagamit natin sa Google, kung makikita natin doon yung mga ways, halimbawa, yung yung lugar. Yes. So, ngayon, wala na. So, yan ang kadalasan na natin ginagamit ng travel map is yung Google Map or yung Waze, di ba? So, ito, para makita natin yung mga daanan na pwede natin pagdaanan kung saan naman tayo. Kung wala, naintindihan ng travel map? Yes. So, next, what type of map is this? Yes, Miss Fanny. Hindi ko, ocean map daw. Ocean map po. Kasi ito ang continent natin dito ang ocean.
ocean. So dito, sabi, pag yung title ang joint, pag kulay pala siya, is malakas yung alon dito sa part na to. Mostly malakas ang alon sa part na ito. So yan. So pinapakita din dito yung mga currents, kung saan papunta yung mga waves natin naintindihan ng ocean maps. Yes! So dito pinapakita din kung saan yung malalim na lugar, yung malalim na part ng ocean, yung mababaw na part. Yan, sa ocean map. So next, what type of map is this? Uy! Yes, Mr. Community map. Letter A, community map. Meron kaya community map? Community maps may show streets, buildings, and agricultural harbors. So, sinasabi ng community map tayo na pinapakita natin kung ano ang dahil meron ng lugar, buildings, agricultural and harbors. So, thank you. So, dito sa community map, pinapakita lang yung mapa sa isang community. Yung specific na lugar sa isang community. So, dito pinapakita natin yung streets, buildings, agricultural, harbors. So, ito, yung drawing ko. Usually, sa mga barangays natin siya. So, naiintindihan ang community map? Yes! Again, what is community map? Miss Magdame? Pinapakita dito yung mga buildings, structures, yung mga agricultural harbors. Yes, in isang community. So next, what type of map is this? Ay, last one na pala. Last one. Yes, Miss Domingo. Special map. Special map, ba't kaya ito tinawag yung special map? Kasi nasa mga schools, sa mga things and things. So, special map, maps of parks, monuments, schools, and churches. So, dito sa special map, ito tinawag na yung special kasi doon lang sa lugar na yun, kung makikita yung mapa na yun. Sige, meron rin tayong mapa dito sa Kayala, dito sa A. Meron tayo, pumunta ka sa BSU, gamitin mo yun, maliligaw ka. Diba? So, kaya siya naging special map kasi doon mo lang siya magagamit sa specific lugar na yun. Specific places lang. Naintindihan? Yes! So, maaari ba kayo magbigay ng kahit 5 or lahat? Sige, 5 lang. Na types of maps. Yes? Miss Janelle. Yan. Siya. Agustin. Sir, kung nabi ko Physical map, political map, general map, thematic map,